Maraming tao ang naniniwalang walang maliligtas na tao dahil lamang sa relihiyon o iglesia. Kaya maraming taong tinanggap na ang ganitong paniniwala sapagkat napakadaling tanggapin sa sarili na ang masusunod sa paglilingkod ay ang sarili nilang kapasyahan. Hindi na raw kailangang sumamba, hindi na kailangang maging aktibo sa relihiyon upang magawa nila ang sarili nilang gustong gawin dahil basta raw gumawa lang ng mabuti ay agad nang kinukonsidera na may relasyon na sila sa Diyos at kay Kristo. Ngunit, totoo kaya na hindi na kailangan ang relihiyon o iglesia para maligtas? At sino ba ang may tunay na may relasyon kay Kristo? Pag-aralan po natin. Mayroon na bang relihiyon na kinikilala ang Diyos noong unang panahon? Daniel 11:28. Ang hari ng Syria ay uuwing taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit bago siya uuwi sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. Noong panahon ng mga Israelita, mayroon ng relihiyon. Ito ang mga kabilang sa bayan ng Diyos at sila ay mga lahing Israelita. Maliban sa mga Israelita, wala nang relihiyon pang sa Diyos. Tanging mga Israel lamang ang tinuturing na bayan ng Diyos at nasa tunay na relihiyon noong unang panahon. Mahalaga ba ang relihiyon? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Ayon sa website na Got Questions, ang relihiyon ay pakahuluganan ng isang paniniwala sa Diyos upang sambahin na kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin o ritual o anumang sistema ng pananampalataya, pagsamba at iba pa na may mga kalakip na alituntunin na dapat sundin. Ang relihiyon ayon sa pakahulugan ng referensya ay ito'y tumutukoy sa paniniwala sa Diyos, pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos, pagsamba at iba pa. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng relihiyon sapagkat ang kaalaman ng isang tao para matutunan niya ang tungkol sa Diyos ay nasa relihiyon. Ano naman ang salitang iglesia? Ayon din sa website na Got Questions. Ang salitang iglesia ay nagmula sa dalawang Griegong salita na ek, na ang ibig sabihin ay mula sa, at kalais, na ang ibig sabihin ay tinawag, na nang pagsamahin ay naging eklesia. Kaya ang salitang ito ay nangangahulugang tinawag mula sa, na tumutukoy sa mga taong tinawag ng Diyos. Sa makatuwid, lahat ng tinawag sa paglilingkod sa Diyos ay nauuwi sa pag-anib sa isang iglesia o kalipunan ng mga sumasampalataya sa isang Diyos. Na gayon din ang pakahulugan sa relihiyon na kalipunan din ng mga sumusunod o sumasamba sa Diyos. May tunay bang relihiyon o iglesia? Ano ba ang tunay na relihiyon o iglesia? Ganito ang ating mababasa sa 1 Timoteo 3:16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ano ang relihiyon na ito na napakadakila? Sino ba ang nagtayo ng relihiyon o iglesia noong panahon ni Kristo? Ganito naman ang ating mababasa sa Mateo 16 sa talatang 18. Ito ay pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mayroong itinayo si Kristo na relihiyon o iglesia. Siya mismo ang nagtayo. Ngayon, napakahalaga ba ang tunay na relihiyon na ito? Sino ba ang tumubos sa relihiyon o iglesia na ito? Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya napakahalaga ng tunay na relihiyon o iglesia dahil ito ay pinaglaanan ng dugo ng Panginoon. Kaya hindi totoo na lahat ng tao ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Yaon lamang kanyang itinayong iglesia o relihiyon na doon aanib ang mga unang Kristiyano at